Sa pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin, dahil muli po natin makakaharap ang ating manalalang at tagapagligtas sa alang sa kapurihan ng ating Panginoon Jesucristo at para sa pakikinig ng mensahe na angkop sa ating kalagayan po ngayon. At muli natin balikan ang ating pinag-aaralan about the Book of James. Bagamat ito ay practical but doctrinal. So, yung mga nagsasabi dapat kasama ang Book of James dahil ito ay practical lang daw, pero hindi nila nakita na ito po ay doctrinal din. At marami po tayong natututunan as we continue sa mga nakaraan na ating pag-aaral. And we believe that the Word of God is powerful and ito ay buhay na nagbabago po sa atin. So God provides us as a means of grace ang kanyang salita para tayo po ay mahubog. Dahil ang tungkulin ng Panginoon, ang kanyang purpose is to make light kamukha po ng ating Panginoon Jesucristo. As we enjoy the fruit of our salvation, ay tayo naman ay pinuhubog para patungo po doon. To complete our salvation and glorification, yun po talaga ang purpose po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, dito sa ating pag-aaral in James chapter 5 verse 11, this is the time, this is the coming of the Lord and His judgment. Maraming naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, but they forgot the judgment na darating. Kaya sa kanila ay hindi sila seryoso about the judgment. Kaya sa kanila ay yung pagdating lang ng ating Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral dito sa Book of James, chapter 5, please again turn your Bible to James chapter 5, verse 1 to 11. Bagamat ito po ay nabasa na po natin sa ating scriptural reading, to make it para hindi tayo mabili sa oras, hindi tayo magpumaho, nabasa na po natin. So, tignan na lang natin sa mata natin. So, before that, tayo po ay manalangin. And Diyos ay muling lumalapit po sa inyo. At lumiling po sa akin ng biyaya kapag sa oras po ito. Sa pamamagitan ng salita mo na iyaya po sa amin, ay humihingi po kami ng tulong ng banal na Espiritu na siya magbigay po sa amin ng pangunawa. Lalo na po Diyos sa mga makikinig, sa mga bisita o tinidor sa aming online platform, ay limos po namin na ito po ay makarating sa kanila ang katotohanan, magbigay po sa kanila ng kaliwanagan ni Diyos what will happen kung ano magaganap muli mong pagdating ay sana makita po nila that there is judgment coming. Kaya maraming salamat. Patawad po ulit sa mga pagkukulang na aming nagawa sa inyong harapan. Ito po ang dahil sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so the last time na ating napakinggan sa mensahe natin before the end of this year ay nadaanan po natin about God's will, paano idinil ni James ang mga bagay po ito. Dapat ang magiging attitude po ng bawat Kristiyano concerning, again, this coming judgment, especially sa mga kapatiran, mga Kristiyano who are yung nagsusumikap na maging magkaroon ng kayamanan man, if God permits, in the coming future, kapag kayo po ay pinagpagal ng Diyos na maging yumaman,
At sana nakasit up yung ating isipan na ito ay pagpapala ng Diyos. It is magagamit sa ministry, what way, saan ka tinawag, o sino man na pagyamanin po sa atin. Sana isama po natin sa puso po natin ang gawain na especially ang simbahan. Kung dumating man yung ganang pagkakataon. Kaya yun po yung magiging titignan po natin in the future. Bagamat as we waiting for the coming of Christ, lahat naman po yan, nag-iintay. No? Kasi ito yung kaganapan ng ating pagsisikap na maging kamukha ni Christ. This is the fruit of our belief or faith. Yung kaligtasan ay nandiyan lang as long na natanggap mo si Kristo, nakilala mo si Kristo, kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa mga makasalanan na katulad natin, ay kampante po tayo dyan. No, hindi yan nawawala. Sa iba, talagang nawawala sa kanila, mahal sa kanila. No? Siguro hawak nila ang kaligtasan. But to us, alam po natin na by grace alone, by faith alone, by Christ alone, yung ating kaligtasan. Kaya dito sa ating pag-aaral, there is an agreement or disagreement between those scholars about these verses. No? Kasi dito ay hindi maliwanag sa kanila kung sino po dito yung tinutukoy na mga Kristiyano. Ito ba, mga Kristiyanong mayaman or mga mayayaman na hindi Kristiyano? Right? To them, sa atin, ay hindi ito mga Kristiyano. No? Dahil walang Kristiyano na yumaman against the principle of being rich. Diba? Kasi kaya nga mayaman po tayo mga kapatid. No? We are the richest people sa ibabaw ng mundo, yung mga mananampalataya. Bagamat hindi po natin tangan-tangan yung kayamanan po yun, pero yung kayamanan na sinasabi ko, ito yung kayamanan kung saan mayaman ka sa pananampalataya. That's why some scholars, some teacher, di ba rin mawala na lahat, huwag lang mawala ang pananampalataya. Ganun po nila hinahamon yung mga bagay na yun. Right? Kaya again, si James in chapter 1 verse 10, tayo po ay napaalalanan. We are reminded that ang buhay ay maikli lang. So, ibig sabihin, yumaman ka man ay lilipas din yan. Welcome, pass away. Kaya, ang gusto lang ni James, bakit hindi natin pagtuunan ang kayamanan na kung saan ay kasama mo, kung saan ka man pupunta, ang destination mo, in afterlife or eternal life, kasama po yun. Pero kayamanan na sinasabi na hindi mo naman madadala kung saan ka magpupunta, yun ang gusto ni James at yun yung paalala niya, chapter 1 verse 10 na ang kayamanan ay hindi panghabang panahon. Okay? Mawawala po yan. So, sa paniwala po ng iba, they believe that these verses ay patungkol po ito sa mga unsaved rich people. No? Ito po yung sinasabi sa James, kung saan binasa po natin. Kasi si James, tinundin niya those Christians in the churches who's showing partiality inside the church. May mga mayayaman, kinuntin niya na nagpapakita ng partiality inside the church, that reminding them that this is the one. Sila yung mga mayayaman sa loob ng simbahan, but they are the one who persecute sa mga hindi katulad nila, katulad po natin, di ba? Sa loob ng simbahan, makikita natin po yun. Sila yung mga
bida sa loob ng simbahan, sila yung mga nangingibabaw sa loob ng simbahan. Okay? Ito yung mensahe na kung saan ay sinasabi ni James, and we all believe that those people rich na binabanggit po ni James, they are unsaved people. Why? Bakit sila po ay unsaved? Kasi sabi ng Diyos po natin, go to now, you rich, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Right? Meron bang Kristiyano na parating ng mga bagay na kung saan magdudusa ka, maaaring kaparusahan sa iyo? Wala na. Dahil until now, ngayon pa lang, ay nai-enjoy natin ang kaligtasan. So, wala nang parating na anumang parusa sa ating mga Kristiyano. Diba? Hindi na tayo kasama pa sa mapapahamak. Hindi na tayo mapupunta pa sa tinatawag na impyerno. Diba? So, dito, ang pinag-uusapan ko dito, those rich people who are corrupted and sila, mga unbeliever o unsaved rich people. As long at ito yung sinasabi ng verses o verse po natin. Kaya, of course, James speak in the manner, no? Kasi si James, sinasabi niya ito patungkol doon sa Old Testament time where is the book of Amos and Micah. Those people who are having judgment and impending judgment na parating sa kanila na kung saan ay ibibigay ng Diyos upon those people who are rich and riches. Okay? So, ibig lang sabihin, pinapatungkulan po dito na ito yung mga mayayaman na hindi Kristiyano. Sila yung gumagawa po nito. So, James speak of the severity and the surety of the judgment coming by God. Kaya kayo mga mayayaman na kung saan nagbigay ng unfair judgments, especially sa mga Kristiyano, there is judgment for you. No? May darating. Hindi lang mga mayayaman, kundi of course, mga tao na wala pa kay Kristo, of course, mapapahamak ka kapag wala ka kay Kristo. No? Mapapahamak ang kaluluwa mo kapag hindi mo kinilala si Kristo bilang iyong tagapagligtas. But again, those richest people, there is a severity judgment to them. Kaya nga sabi doon, weep, and howl, and miseries. Ibig sabihin, wala namang Kristiyano, kahit sabihin mong Kristiyano mayaman, hindi na magdudusa ng mga ganito. Ibig sabihin, mali na lang ang paggamit po natin sa kayamanan. No, pinagpalakan ng Diyos, umaman ka, tapos iba ka. Pero yung kaligtasan po natin ay sigurado po yun. Mali lang ang paggamit po natin. But again, of course, there is also grief about that. Kapag ang Kristiyano yumaman, nagkaroon ng kayamanan at hindi nagamit ng tama at hindi ginamit sa mga ministry, of course, there is also grief in our conscience. Kaya dito, there is a certainty revealed, okay, na sinasabi po dito that shall come upon you. There is judgment that shall come upon you. Ang sabi po ng verse 2 and 3, it reveals what happens to the temporal riches. Tandaan po natin mga kapatid, ang kayamanan ay kapag yan ay nakuha sa madumi o hindi patas na paraan,
Okay, hindi natin hinintay na talagang pagpapalain ka ng Diyos because of yung sipang mo, pinagpala ng Diyos. Hindi mo na hinintay ng Diyos. Kundi ang goal mo is yumaman. In what way ay ginawa mo yun? So, ibig sabihin, ay meron din tayong pananagutan po dyan. At yan ay malulos tayo yan. Dito, in verse 4, it reveals how far these people would go to get rich and riches. Walang mga Kristiyano na yung mga ibang mayayaman nga, pag naging Kristiyano, binibitawan ng kayamanan, di ba? Binibitawan nga just to serve the Lord. Right? Binibigay something na dito yung kanilang dinidinig sa mga iba, lalo sa simbahan. Ganun talaga yung mga mayayamang Kristiyano. So, pinag-uusapan ko dito, mga unbeliever o mga hindi Kristiyano mayayaman. Dito ang pinapatungkulan ko dito. So, marami pong ganyan. Especially sa trabaho, cheat those employee. Yan ang ginagawa po nila just to become rich. Hindi patas. Okay? Sometimes, ay merong food. That's why some employee cried. Okay? Siyempre, magsusumbong sa Lord po yun, lalo na kapag hindi patas ang turing, especially sa mga Kristiyano, magsusumbong po yun sa Panginoon. At hindi yun nakasarado ang tenga ng ating Panginoon. So, with that, in verse 5 to 6, ay dito ay nire-reveal din, when it comes to be riches, or to be richer. Halimbawa, pinagyaman ka, tandaan po natin, it will never be sufficient. Okay? There is no satisfaction. There is no sufficiency in riches. Kaya kanina, ay may mga millionaire na hindi pa sapat sa atin gusto maging billionaire. Kaya patibong po sa atin yun. Patibong sa mga tao, especially sa mga Kristiyano. Huwag mong sabihin na follow the principle of become rich. Hindi yun. Masisilo po tayo po doon. That's why dito talagang i-reveal. Okay? Wala namang mali na maging mayaman po tayo. Okay? There's no wrong with having wealth as long as that person puts and seeking the kingdom of God first. Ang problema sa atin, maglad, yumaman, kapag basta inuuna po natin ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya James wants us to have the right attitude toward riches. Wala namang mayaman po sa atin. Okay? Pero yung simpleng tangan po natin, kayaman na po sa atin po yan. As long you are contented about what you have, kayamanan na po yan. Dahil hindi yan tayong pantayan. Whatever you have, no, hindi ka naman makontento. Kaya hindi po yun mahirap hanapin. Right? Ng mga taong gusto yumaman. Pero sa ating mga Kristiyano, enough. Okay? As long na tama. Okay? Kasi hindi po maging sapat. Even if you have $1 million in your pocket, still, no? Ay magkahanap ka pa rin ng mas malaking pera para sa sana ma-realize po natin what the real attitude
na meron po tayo. Kaya isipin po natin, let's say, meron kang 1,000,000 dyan. No? Sino ba nakahawak mo ng milyon? Wala pa. Hindi nakakita na. Sa drawing. Diba? Halimbawa, meron kang 1,000,000 dyan. Tapos, paplanuin mo na kung anong gagawin mo. Nalimutan mo na how the Lord give it to you that 1,000,000 pesos sa bakit mo. Diba? Maliligaw ka. Okay lang sana kung ikaw si Joe. No? Si Joe. Diba? Isa po siyang halimbawa ng Kristiyanong mayaman. Pero ang tingin po niya, ang kanyang isip, ang unang kanyang isip is to please the Lord. No? Papurihan ang Diyos. Hindi, baka mamaya makalimutan po natin. Kaya sa Psalms, don't make me rich. Baka makalimutan ka. Don't make me beggar. O baka magkasala din ako. So, ibig sabihin, katamtaman, kontento lang ang kanyang hinihingi. Yan naman talaga ang gusto ng buhay ng mga kasama. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Right? There is a judgment coming. Lalo na kapag dinadaya po natin o nadadaya po natin. Kaya pagpatuloy po natin. No? Kasi sinasabi po ni James that Christian, ano na, mga Kristiyano, o talagang inalaw ng Diyos. No? Na pagpalain ka, punuin yung treasure mo. Sana di ka tayo magiging katulad ng rich sa Luke. Yung rich young men. Na hindi na kaya ipagpalit yung kayamanan po yun. Nasilo na po siya doon. Right? Di na nakatawid. Because kahit sino ba naman sa atin, kapag gagawin kayamanan, ay talagang hindi mo bibigay. The matter is, ayaw natin mangyari na tayo ay pumunta doon. Ayaw natin na matulad po tayo sa ganung pangyayari. Okay? Baka there is a judgment coming, or there is a certainty of God's judgment coming. Kahit sabihin natin na ikaw ay Kristiyano at talagang pinagyaman ka, still, doon pa rin yung temptation to do. Okay? Na somewhere makakalimutan po natin ang ating buhay Kristiyano. Makakalimutan mo. Because of business, because of your goal, become rich, that po yun ay gagawin po natin. That's why sabi po ni James, verse 7 up to 11, be patient, therefore, brethren. No, habang we are waiting for the coming of the Lord. Huwag na natin puntiryahin pa yung mga bagay, bilis alam po natin na ito ay makakapagpalayo sa atin sa Diyos. Kaya ang gawin po natin as long na yayaman ka naman ng Diyos sa mga bagay, okay, don't become magiging yung mainggit ka, no? Mainggit po tayo, buti po sila, basta magiging pasensya po tayo, hintayin po natin yung mga bagay which God provided for you for the precious fruit of your hands dito sa lupang ito. For us to be patient. Katulad ng mga magsasaka, they are waiting. Nakakapag-pasensya po sila. Kaya din na nakalalagayan po nila. Kinumpara po tayo bilang mga Kristiyano na magpasensya until the rain comes. Diba? Ganun din. Ganun din dapat ng mga Kristiyano because alam po natin ang magiging temptation if we are
gold, to become rich. Okay? That's why James reminds us that we also patient, establish our hearts. Okay? For the coming of the Lord draweth nigh. Tayo mga naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po yung ating tinitignan. Okay? So, be patient. Do not be grudge against another. Okay? Ganyan talaga eh. Yung mga bagay na because of your goal to become rich, ginagawa po natin ang lahat ng bagay. Okay? Okay? Na sana maging gayahin po natin those prophets who have spoken the name of the Lord. Na kahit sila po ay they suffered affliction, but they patiently wait. Dahil meron silang inihintay. Tayo din, we are waiting. Naghihintay po tayo. Okay? That's why we are happy even we are tayo po ay tumatanggap ng mga bagay na against sa ating kagustuhan. But we endure. Okay? At habang tayo po ay naghihintay, we are happy because meron tayong hinihintay. That's what happened to Job, yung kanyang pasensya. At kung nakita niya ang Panginoon, okay? Tanda po natin mga kapatid, the Lord is very pitiful and having tender mercy with you. Okay? Lalo na sa mga wala pa kay Kristo until now, may talagang naghihintay at ang kahabagan ng Panginoon ay patuloy na kanilang nararanasan. But to us, Christians, what is the purpose bakit po tayo nagpupumaho? Bakit po natin ipagpalit yung linggo, which is ang bahal ng Diyos sa araw ng linggo? Huwag natin ipagpapalit ng linggo just to get that matter. Diba? Asan ang pagiging Kristiyano po natin? Kapag ang linggo ay ginawa po natin araw ng pag-aanap po, araw ng no? Ito rin natin ang linggo ang pinasagrado which God will provide spiritual matter in everything. Dahil alam naman po natin, mawabagin ang Diyos at maawa po siya. Okay? So, makikita po natin yung exhortation po ni James. So, ay sinasabi po niya, lagi to be patient, maghintay, magpasensya po tayo kung ano po ang dumating sa harapan natin. So, James appeal for patience. Dahil dito, nagkakaroon ng tama or any perfect word. Okay? That you may be perfect and entire, wanting nothing. Pasensya lang. Okay? Yun talaga yung kaloob ng Diyos. Pasensya lang. Hindi naman pababayaan ng Diyos. Di ba? Importante po doon ay naging kontento po tayo sa mga bagay na yan ang lagi na sinasabi ni James, be patient, therefore, brethren, unto coming of the Lord. So, there is hope. Yun yung nagbibigay po sa atin para tayo po ay magpasensya. Huwag na natin palitan pa yung mga bagay para sa Panginoon araw. Lord's Day, tayo doon. Huwag natin agawin pa yung araw na yun. Right?
Dahil tayo po ay madidiskurali pag hindi po natin susundin ang mga pagtutunan ang sinasabi po ng simbahan. Okay? At ito yung exhortation na binigay ni James sa mga Kristiyano who are scattered abroad. Yung mga scattered abroad na po ito, yung mga Kristiyano po ito, na sila po ay nagkahiwa-hiwalay because po, tawag dito, merong persecution, tayo pa kaya na malaya po tayo. Okay? Ibinigay po sa atin ng linggo. At wala tayong na-encounter any persecution. Na swerte nyo. Papalag tayo mga taong Kristiyano ngayon. And yet, problema pa rin. Paano kaya kung pagbalik tayo? Tayo ngayon yung under persecution. Sa bagay, pag may persecution, mas lalo pa tayo nagsusulikat. Kaya ang mga Kristiyano, this time, talagang sometimes, they are lost, no? Dahil walang persecution walang hamon sa kanila. Bilang mga Kristiyano, ang hamon lang sa atin, yung goal po natin to become, of course, wealthy. Wala namang masama po yun. Kaya lang, baka maaga o as long na inuuna po natin ng Panginoon, hindi kaso, napapalitan. Okay? Napapalitan. Kaya si James, kanyang mensahe, those people who are scattered abroad, and ito po ay naganap na over 2,000 years. And James wrote these epistles para sa atin. Okay? Para sa paalala po sa atin. Okay? Of course, may pangako ang Diyos. Okay? Alam po natin, may pangako ang Diyos. Hindi niya pinangako yung magiging wealthy po tayo. Ang ipinangako niya at mga pangako pa niya, right? Lalo na yung kanyang imminent return, pagbabalik ng ating Panginoon, gives us comfort and strength. Right? Yan ang magbibigay po sa atin ng comfort, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Extend our patience as we wait the coming of the Lord. Kaya, ibig sabihin, mabuhay po tayo as we expect the soon coming of our Lord. Okay? Paano yun? Sinulat pa ni James po ito 2,000 years after. Okay? It's a long period of time. No? Maybe maging 2,000 years pa. Right? Baka hindi na tayo makapaghintay o baka mawalan po tayo ng pasyensya. Okay? Pero tandaan po natin, yung 1,000 sa taon po natin, sa araw lang sa Panginoon. Di ba? Yung biglang sabihin, binibigyan lamang po tayo ng thinking na dagdagan pa natin yung pagpapasensya po natin bilang mga Kristiyano. Okay? Ibig sabihin na maging kontento po tayo what we have. Right? Dahil alam naman po natin parating ang ating Panginoon. Kaya again, patience. Sinasabi dito sa text po natin, say 6 times. Sinabi po dito 6 times. No? Sa ating text, patience endures. No? Long-suffering o long-tempered to show self-restraint. Yun yung sinasabi sa atin na huwag tayong mag-aalala
lumakad po tayo bilang mga Kristiyano na kung saan ay mayroong pag-asa. Nating palitan ang mga bagay na kung saan ay mapapalayo po tayo sa Diyos. Lalo na yung kayamanan po iyan. Okay? Anong ibig sabihin po ni James po dito? James wants us to be yield to Christ. Siya ang ating magiging pag-asa lang. Siya ang ating maasahan sa lahat ng bagay. In salvation and anything our life. Huwag na itong palitan sa sarili po natin gawa. Huwag na nating pilitin pa. Hindi madidiskurahin ang Kristiyano. Mapapalayo ka sa Panginoon. Lumakad ka bilang Kristiyano. Lumakad tayo bilang mga Kristiyano. Lalo na ito, nandun po tayo sa simbahan. Ano yung gawain ng simbahan? Gawin po natin. Okay? Kung yan ay malaktawan po natin, mga bagay, there's something wrong. Bakit hindi po tayo gumagawa po ng ganyan? O maybe, baka abala po tayo sa mga bagay. Gusto ko natin. Again, basically watch and wait for the coming of the Lord, bearing with patience those things that come our way, knowing that Christ, the righteous judge, shall avenge those who wrong us, and the same time holds his hands our reward. Diba? Yun yung portray ng Kristiyano. Yun yung tinitingnan po natin. Kasi kung magiging abala po tayo sa lahat ng bagay, hanggang po natin, mawala ka. Hanggang sa dumating na wala ka na, ayaw mo na. Ayaw mo na yun. Ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang magbasa, ayaw mo nang lahat na. Hanggang sa pinakahuli, ayaw mo nang magsimba. Naiiwanan mo na lahat. Dahil kung meron kang minating na sa kumpanya. But again, yung judgment na binabanggit po dito, unsaved Greeks, okay? Yung judgment sa kanila, they are corrupted. Pero sa atin, hindi na judgment po. Sa atin, ay magiging seryoso lamang po tayo sa pagiging Kristiyano po natin. As Christians, sabi ko nga, kapag inalaw ng Diyos na ikaw ay maging mayaman, sabihin, gamitin po natin para sa ministry, para sa kawang gawa sa ating household of faith, para sa ating mga Kristiyano. Right? Pero in a matter of a right principle, hindi yung dahil sa gusto po natin ay gagawin po natin against, against the word of the Lord. Maraming mga ganyan. Maraming mga katulad po natin, mga Kristiyano. Kapag nakatuntong na sila dyan, diri-diritso na po sila. Nakalimutan na nila na sila po ay Kristiyano. Now, for the judgment, of course, ang judgment po dito ay para sa mga, hindi lamang po sa mga unsaved rich, kundi, of course, para sa mga tao din na wala kay Kristo. There is a judgment for you. Mapapahamak ka kapag wala si Kristo sa iyo. Pag wala ka kay Kristo, mapapahamak ka kapag hindi mo kinalala ang ating Panginoon bilang namatay sa krus ng Kalbaryo. Ayaw po natin mapahamak. Kaya ang tao ay naghahanap kung saan-saan po
hinahanap sa mga lugar na nagsasabi na merong kaligtasan. Kahit maling kaligtasan, kinakagat nila. Kahit mali ang mga paraan ng pagliligtas, pinapaniwalaan po nila. Nakalimutan po nila na merong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa kaligtasan. Kaso, dahil sa pandaraya, sa pulpito, maraming mga pariwala ng mga tao because of their teaching. Basta sinabi dito ka, maliligtas ka dito sa simbahan namin. Okay? Dito ka sa simbahan ng kaligtasan. Nalimutan po nila, Christ is the center of our salvation. Ganun. Okay? Na alam naman po natin, o alam po ninyo, o sino man, sa mga nakakarinig po dito, that there is a judgment coming. Hintayin po ba ito? Hintayin pa ba natin po yun? While there is calling, mayroong panawagan para sa mga mapapahamak, mayroong kasiguruhan para sa kaligtasan, sa katauhan po ni Kristo, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, judgment will come. Parating ang judgment. Maybe tomorrow, maybe today. Dahil dito, sinasabi sa text po natin, we have to be patient as we wait for the coming of the Lord. Okay? So, ito po yung paalala o panawagan sa mga walang Christian. But for us, these Christians, panawagan din po ito sa atin. Okay? Upang tawagin naman yung mga tao o yung mga kaluluwa kung saan ginamit ng Diyos na hindi nila mapakita ang kaligtasan na saan binabanggit po ng Biblia para sa mga makapahamak. Again, ito po ay paalala po sa atin ni James bilang mga Kristiyano. At paalala po ito para wala pa kay Kristo. Sana ay tingnan po natin, right? Sa puso po natin bilang mga nakarinig sa mensahe mo. O Diyos, maraming salamat sa mensahe na aming napakinggan. Alam ko namin, Lord, isa pong malaking tentasyon para sa mga Kristiyano kapag ang goal po namin is to become rich. In what way ay maaaring maligaw o maaaring maato sa amin pagkakataon na ikaw ay pamunahin sa aming buhay. Pero kung ikaw naman ang aming inuuna, nais din po namin karoon maging yumaman, there's nothing wrong. Dahil, of course, yung prinsipyo kung saan ang sinasabi ng Biblia ay aming sinusundan. Again, Lord, salamat po sa magbigyan po namin ng kahalagaan po ito. Sapagkat lahat po ay ginawa po ninyo, binigyan po kami ng mga resources para maging tunay, maging Kristiyanong right attitude sa mga bagay po. Alam po namin, Lord, na alam po ito ay inaasahan po namin. Lahat po kami bawat isa po sa amin, umaasahan po namin. Dahil nais po namin maging sufficient
Nais po namin yung maranasan, mga naranasan din po na sila ay tangan po. Maybe kapag ito po ay aming unahin, maaaring maagaw din po ang atensyon po namin sila. Kaya help us na naman po ang dikta o Diyos ng aming isipan. Sana Lord, mas unahin po namin ang iyong kaharian sapagkat yan po ang nakila sa lahat. Unahin ang iyong kaharian. The rest ay kayo po magsusupply. Sana makita po namin po yun na lahat ng bagay ay kayo po Diyos ang nagsusupply po sa amin. Kahit ano man ang mangyari, hindi namin ipagpalit ang mga bagay gawain para sa simbahan, gawain para sa sarili. Sana Lord, sa pagkakataon po ito, mabalansi po namin. Mabalansi po namin ang mga bagay. Pagamat sa aming verse na binasa, this judgment ay sa mga unbeliever rich, pero para sa amin mga Kristiyano, alam po natin Lord na ito po ay makapagbibigay po sa amin ng direction o maaaring maagaw po sa amin aming attention sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga bagay na patuloy na sinasupply po sa amin needs. Ito po ay nagbibigay ng kagalakan po sa amin. Kahit ito po ay kapiranggot na tangan-tangan po namin. The thing is, we are happy. No? Meron kaming kagalakan na tanganan po sa pagkat po ay galing sa iyo. The thing is, ang iyong kasapatan ay hindi po ito matatawaran. Kahit marami po kami kulod, kahit sila po ay marami, kahit sila po ay tambak, umaapaw, but still, they are wanting more. Wala pong satisfaction sa kanila. But to us, Lord, alam po namin, ang satisfaction ay nagmumula lamang po ito sa kasapatan po sa inyo. Lalo na po, kapag inuuna po namin ang kahanan. Maraming salamat. Sana makita po namin po Diyos na balansi po na bawat isang po sa amin. At maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.